Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng sweet and fluffy special ensaymada. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay bread flour 500 grams, yeast 1 tablespoon, sugar 100 grams, salt 10 grams, itlog 1 piraso, fresh milk 250 grams, butter 100 grams, at suka na 1 tablespoon. Ilagay na natin ang bread flour at yeast, asukal. Sa ating mixer, ilagay na natin ang gatas, asin, itlog, butter. Haluin muna natin para matunaw ang asin. Atin nang ilagay ang ating hinalong bread flour. Hayaan natin tong maghalo hanggang sa tuluyan na natin makuha ang consistency na ating hinahanap. At dahil malambot na siya, at isa na talaga siyang dough, wala ng buo-buo, atin na itong kuhanin, patayin na natin ang ating mixer. Gagamit lang tayo ng scraper para makuha ito. At sa atin namang lamesa ay maglalagay tayo ng kaunting mantika. Atin na siyang emolde ng pabilog at pagkatapos ay atin na itong hahatiin. At yung hati nga po pala nito ay 60 grams po ang kada isa. Yan. At gawin lang po natin ito hanggang po sa tuloy na pong mahati ang lahat. Kapag nahati ng lahat ay atin na itong ikukorte ng pabilog. Pabilogin lamang po natin ito sa ating mga kamay. Pwede naman pong dahan-dahanin lang po natin ito. At pagkatapos naman po natin itong makorte ng pabilog, ay atin na po itong ilalagay sa molde na may mantika. Lagay lamang po natin ito lahat. At just take your time lamang po mga ka-bakers. Pag nalagay na ay atin na po itong ipapahinga ng mga 40 to 50 minutes lamang. At eto na po ang kanyang itsura. Yan, ready na po ito para sa ating oven. Ang oven temperature sa taas ay 160, sa baba ay 200 at ang baking time ay 12 minutes. Pagkatapos ng 12 minutes ay luto na po ang ating ensaymada. Yan, ito na po ang kanyang itsura, ang ating tinapay na napakaganda. At atin lang po itong papahingahin at gagawa po tayo ng icing. Ang frosting nga po pala niya ay mayonnaise na 100 grams at condensed milk na 50 grams. Tinanggal na po natin sa ating molde ang ating mga tinapay at ngayon naman ay atin na po itong tutusukin ng dahan-dahan. Just take your time lamang po mga ka-bakers. Ngayon naman ay maglalagay po tayo ng caramel custard filling. Yung dami naman po ay kayo na po ang bahala dito mga ka-bakers. As long as hindi po siya sobrang dami para po hindi po siya nakakaumay at sakto lamang po dapat ang dami para po madami tayong makain. Gawin lamang po natin ito hanggang po sa malagyan na po natin lahat ang ating mga ensaymada or mga tinapay. Maglalagay na po tayo ng icing or ating frosting. Kaya lahat lang po siyang lagyan at dahan-dahanin lamang po natin ito. Sa paglalagay naman po nito ay kayo na po ang bahala kung gaano din po ito kadami. Basta po makover lang po ang harap at yung gilid nito. Yan. Ito lang po ang ating gawin. Pwede po tayong gumamit ng brush dito. Kung meron po kayong brush ay maganda po. Or kung may naman po kayong gagamitin ay okay lang din naman po siya. Basta po ay maging ganito po ang kanyang itsura or kanyang kinalabasan. Napakaganda na po niya. Anyways, tayo na nga po ay bumalik sa ating paggawa ng ensaymada. Ngayon naman, the last but not the least, ay maglalagay po tayo ng cheese. Yung cheese po na ginamit natin dito ay 100 grams. Pero kung gusto niyo po itong dagdagan, ay why not naman po. Or kung gusto niyo po itong bawasan, ay okay lang din naman po. Kayo na po ang bahala doon. Basta po yung costing po natin at kung magkano po natin ito ibebenta ay talaga pong kikita tayo. Nakadepende po yan sa inyong lahat mga ka-bakers. At gawin lang po natin ito hanggang po sa matapos na tayo. Eto na nga po ang ating finished product mga ka-bakers na sobrang sarap naman talaga. Sobrang yummy, sobrang mabenta, at higit sa lahat ay hindi ka po talaga magsasawa dahil yung combination niya napaka-perfect po talaga nito. Kaya naman, atin na po itong hatiin. Ayan, tingnan niyo naman po kung gaano siya kalambot at yung palaman naman po talaga winner na winner talaga mga ka-bakers. Kaya naman po mga ka-bakers, gawin niyo na din po ha. Hindi ko na nga po ito patatagalin pa at eto na po ang ating food for the soul
ngayon. Mga Kawikaan 9:10. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal ng Diyos ay may dulot na kaalaman. Amen, amen, amen. Kung gusto natin ng kaalaman, tayo ay lumapit sa Panginoon dahil ang totoong kaalaman ay nasa Kanya. Ginawa din niya ang mundong ito sa pamamagitan ng karunungan at kaalaman. Kaya naman siya talaga at wala ng iba pa ang ating malalapitan sa lahat ng ating problema at sa lahat ng mga tanong natin sa ating buhay. Kaya naman mga ka-bakers, maraming salamat po sa inyong lahat. Lubos po kayong mahal ng ating Panginoon. Mahal na mahal niya tayo. Kaya naman huwag tayong mag-give up sa ating faith at patuloy lamang tayo na manalig sa Kanya ng buong puso. Jesus Christ is Lord forever. Kaya naman hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless.